Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang tinatawag na awit ni Maria, ang Magnificat. Minsan naririnig natin ito na inaawit ng ating koro. Ito ay awit ng papuri sa Diyos sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Awit ng papuri sa Diyos sapagkat kinahabagan niya ang mga tao dahil sa kanilang abang kalagayan. Awit ng papuri sa Diyos sapagkat pinalaya niya ang mga inaalipin ng kahirapan, ng kasamaan, ng kadiliman. Kaya ang awit na ito ni Maria ay awit ng mga dukha na dahil sa kanilang karukhaan, dahil sa kanilang kababaan, sila'y itinaas ng Diyos. Pero meron tayong magandang aral na dapat pulutin dito sa bahaging ito ng ating ebanghelyo. Kung matatandaan natin, 2 araw ang nakalipas, pinagnilayan natin ang pagbabalita ng anghel kay Maria. At sa pagbabalita na iyon, si Maria ay napuspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, bumaba sa kanyang sinapupunan ang Espiritu Santo at nanatili doon, at alam nating lahat na pagkatapos noon si Maria ay nagdalang tao. At dinala niya sa kanyang sinapupunan ang sanggol na si Jesus sa loob ng 9 na buwan. Isang napakataas na karangalan, babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Si Maria ay nanatili sa kanyang kababaan. Si Maria ay walang ibang ninanais kung hindi ang maglingkod. Kaya nga diba, matapos niyang matanggap ang magandang balita, ito ay hindi niya sinarili. Ibinahagi niya ito sa iba. At ang unang-unang pinuntahan ni Maria upang ibahagi ang magandang balita ay ang kanyang pinsang si Elizabeth. Bagamat malayo-layo ang tahanan ni na Elizabeth, ito ay nilakbay ni Maria. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Naglakad siya sa bulubundukin ng Judea. Hindi iyan patag na daan, iyon ay burol, ibig sabihin pataas. At napakahirap puntahan itong lugar na ito kung ikaw ay maglalakad. Wala pa namang mga public transport noon, di ba? Kaya talagang isipin na lamang natin kung papaanong nilakad ni Maria itong bulubundukin na ito para marating ang tahanan ni na Zacarias at Elizabeth. Malinaw kay Maria, ang biyaya mula sa Diyos ay dapat ibinabahagi. Kaya nga, ibinahagi niya sa kanyang pinsan ang biyayang ito. At maririnig natin sa mga susunod na araw kung papaanong sa pagdalaw na ito ni Maria kina Elizabeth, ang sanggol sa kanilang sinapupunan ay naglulukso sa tuwa. Ramdam na ramdam nila ang pagtatagpo ng kanilang ina at ang pagtatagpo nilang dalawa, ni Juan Bautista at ni Jesus. At bukod doon, maganda ring pagnilayan na kung ang itinuturo ni Maria sa atin sa napakaraming biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin, dapat tayong matutong magbahagi. Itinuturo din niya sa atin ang pagpapakababa at paglilingkod. Isipin na lamang natin, ang daladala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay ang anak ng Diyos. Ang daladala ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan ay ang magiging tagapaghanda ng daraanan ni Jesus. Kung ang pag-uusapan ay sino ba ang mas dapat na paglingkuran,
Sino ba ang dapat na mas maglingkod? Ipinakita at itinuro ni Maria na habang tumataas ang karangalan, habang mas pinagpapala, mas dapat matutong magpakababa at maglingkod. Sinasabi ng Ebanghelyo na natili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan. Hindi siya nanatili doon para magbuhay reyna. Hindi siya nanatili doon para siya ang paglingkuran ni Elizabeth. Malinaw kay Maria, kaya siya nagpunta doon bukod sa upang ibahagi ang magandang balita ay upang maglingkod. Pinaglingkuran ni Maria si Elizabeth sa loob ng 3 buwan sapagkat alam ni Maria ang kalagayan ni Elizabeth. Matanda na si Elizabeth at sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay naglihi. At hindi biro itong sitwasyon na ito, itong kalagayan na ito para kay Elizabeth. At alam ito ni Maria, kaya nandoroon siya para paglingkuran si Elizabeth. Sa madaling salita, sa bawat pagtanggap natin ng biyaya mula sa Diyos, ang dapat nating palaging isipin at gawin ay ang magbahagi ng biyayang ito sa iba. At habang pinagpapala, habang itinataas ng Diyos, mas dapat tayong matutong magpakababa at maglingkod. Huwag ikakalaki ng ulo ang anumang kataasan, karangalan, katanyagan, posisyon, kayamanan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat ang lahat ng iyan, kapag ninais ng Diyos na bawiin, mabilis lang babawiin. Kaya nga diba sa Ebanghelyo ngayon sinasabi, ibinagsak ang mga hari sa kanilang trono. Bakit? Sapagkat ang mga hari ay namumuhay sa kanilang karangyaan, sa kanilang karangalan, at may mga pagkakataon na kakalimutin nila ang maliliit. Kaya may mga pagkakataon na sobrang taas ng tao sa sobrang tindi ng kanyang pagnanais na maabot ang kanyang mataas na pangarap, siya'y ibinabagsak ng Diyos. Habang ang nagpapakababa at nagiging tapat sa paglilingkod ang siyang itinataas. Matuto tayo mga kapatid sa halimbawa ni Maria. Manatili tayo sa kababaan, magsikap tayo na naglilingkod sa kabila ng napakaraming biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Amen.